Hello mga ka-trip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Happy New Year po sa ating lahat. December 31, 2024. So ayan, patapos na po ang 2025. At kung ngayon ka lang napadaan dito sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button. At huwag mo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong i-upload na video sa taong 2025. Yehey! Naway, maging masagana po ang ating 2025 at yan po ang i-share ko sa inyo at pag-uusapan natin ngayon. Kumusta ba ang naging sales natin ngayong 2023? Iko-compare natin siya nung 2024, iko-compare natin sa 2023, pero hindi natin siya alam, hindi natin alam ang mga mangyayari at ang maging kapalaran natin sa ating negosyo ngayong 2025 po. So, para po sa mga magsisimula pa lang, especially po sa mga motor parts business ang naiisip, motor shop business, motor cycle repair shop, ayan. Scroll nyo po ang mga videos natin, old videos, nandyan po lahat ng ating mga tips, advice. Marami pong nagtatanong ng mga nangihingi ng advice sa atin, nagme-message na gusto nila mag-start, kaya lang ganito gano'n, napakaraming reason, napakaraming mga katanungan. Nandyan po lahat sa ating channel, lahat po yan na ibigay ko po yung mga tips. So ngayon naman mga ka-antrep, actually may ganito po ba kayo, importante po ito para matrack natin yung ating mga sales. So yung nandito po ay ano mang tawag dito, ito po ay ating gross sales. So since po dalawa yung aking yung shop namin, store namin, kaya dalawa din yung aking record book. So yung sa isang record book sa old, hindi ko na sinama dito, ang nandito ay 2023 2024. Nung sa previous kasi, simula yata yun, nung nag-start talaga, makikita mo talaga kapag may record book ka po, makikita mo yung development, yung pag-usad ng iyong business, which is napakalayo na rin talaga ng ating pinagmulan pagdating sa sales hanggang sa ngayong kasalukuyang taon. Sa totoo lang, share ko sa inyo, nag-compute ako kanina, 2023 versus 2024. So, nung first quarter of 2023, medyo mahina, pero bumawi yung 2023. 2023 po ito ha. Nung second quarter at third quarter, hanggang last quarter. Ang 2024 naman ay mahina nung first and second quarter, medyo nakabawi ng third at last quarter. So, all in all, maraming nagko-comment kumusta po ba ang inyong sales ng 2024? Sa totoo lang, parang nag-upload yata ako ng reels ng tumal nung bintahan nung 2024 ngayong taon, kasi 31 ngayon So nung 2024 po, nag-start nung January. Naalala nyo po ba, January pa lang, tag-init na. January, February, March, April, May, hanggang nag-June, July, sobrang init. Apektado po talaga yung mga nasa farm. So, dito sa aming lugar po, ang mga kagaya ng mga negosyo, umaasa sa may mga farm. Kasi mas marami yung mga ganong, mga way of living nila, yung mga source of income ay nasa farm. At the same time, taghangin po noon, pagpasok ng January, sobrang hangin hanggang pumasok ang April, May. So, zero tayo doon sa ating mga customers na mga mangingisda. So, yung inaasahan talaga ay yung mga nasa corporate. Ikukunti lang naman yung mga nasa corporate dito sa amin. Sa inyo ba? Kumusta ba? Paki-comment po sa video na ito kung kumusta po ang sales ng ninyo mula sa inyong mga nasa farming source of income, fishing source of income, at nasa corporate source of income this year, 2024. So, since ang mga kagaya namin nasa probinsya at mga nasa ganitong klaseng location ay umaasa kami sa mga nasa sa farming at sa mga fishing source of income, mahina po talagang 2024. Pero alam ko po na lahat ng mga nasa taas din ay umaasa din talaga dito sa baba. Bakit? Ano lang naman yun kumbaga, chain lang naman yan Walang maibili yung mga nasa baba, walang kita yung mga nasa taas. Just like our suppliers.
kaming mga maliliit in retails, wala masyadong orders this year 2024. Wala din halos kita yung mga wholesalers, 'di ba? Halos wala silang kita. Ngayon yung mga importer, kulang din ang kita nila. Yung mga pabrika, kulang din ang kita nila kasi ang konti, kulang yung demand. Ngayon, nung mga ganung kasi buwan, 'di ba, ang hirap, ang diskarte kong ginawa doon ay niles ko yung aking orders. Tapos awa ng Diyos pala, all in all, nung talagang kinumpute ko na siya, bumawi ng last quarter itong taon ngayon compare nung 2023. Nung 2023, malakas yung kanyang ngayong 2024 kasi ang hina nung first and second quarter, nakabawi lang nung third at last quarter. Nung nung 2023, ang 2023 natin ay ito yung 2023. Malakas din talaga yung kanyang second quarter at last quarter. So usually ganun po yung trend. Sa ano ko po sa aking observation. From the start, ang pagpasok po talaga ng January, maganda po dapat ang kitaan dyan. January, February, March, April, hanggang May. Pero, nung time na ngayong 2024, dahil nga parang sunod-sunod yung low pressure, ang lakas ng hangin, and then, ang mga farm, pati ang mga mainyugan, walang kita, lugi, dahil nga sa sobrang init. Imagine yung kahit kailan na yung mga buko nila ganito na lang kalalaki. Pero awa ng Diyos, nung kinumpute ko all in all, mas malaki pa rin pala ang kita, ang sales, gross sales nitong 2024. Sobrang dismayado ako nung pagpasok ng 2024, first and second quarter. Kasi grabe talaga kahina. Sobrang hina talaga. Ibang-iba siya sa nung 2023. Pero awa ng Diyos, yun nga, nakabawi siya ngayong third quarter at last quarter. So, ang problemahin naman natin ay ganito. January ay renewhan na naman ang business, di ba? So, anong gagawin natin? Ay alam naman nating lahat na ang business tax ay yearly tumataas. 20% tumataas. Halimbawa, last year, ang nabayaran mo ng business tax lang ay 50,000. Magpa-plus 20% ka na ngayon yan kasi i-increase. Hindi sila papayag na Alam nyo naman, ang mga taga-compute yan ng business tax, yan yung natin. Kalaban tuwing January. So, halimbawa, last year, ang binayaran mo, all in all, ay 50,000, di ba? So, plus magto 20% na naman. So, magdadagdag, magiging 60,000. Malaki. Ngayon, palagi pa naman nangyayari. Halimbawa, lahat naman tayo, di ba, nakikiusap na sana ay huwag na masyadong taasan kasi tulad niyan, ngayon sa totoo lang, iniisip ko na kung paano i-explain ko sa munisipyo na huwag sanang taasan kasi, okay, umangat nga, in all, sa gross, mas lamang pa rin yung sales ng 2024, pero ganito lang siya. Maliit lang, hindi malayo ang diferensya. So, dapat, di ba, pag ganun, ang taxes natin, business tax, hindi na rin sana taasan, di ba? Kasi, halos walang pinag-iba sa kita natin nakaraan. Halos abunado pa nga tayo ng first and second quarter. Third quarter, halos pang last month na medyo may pumasok na benta, di ba? So, ano ba ang gagawin natin? Pero ako personally, share ko na agad sa inyo na ipapakiusap ko na kung pwede, yung computation ko last year, 2024, ayun, 2023, ayun na lang din ang i-compute 2025. Kasi ang kukumputin yan ngayon 2024, yun na yun sa January natin 2025. So, kasi ayaw yan naman nila ng mas maliit. Sabi na, mas maliit po ang kita namin ngayon. Hindi naman sila papayag, tsaka hindi sila naniniwala. Sasabihin ka kagad, dalhin ang libro. Ganon. So, ang ipapakiusap ko na kung pwede, ipareho na lang nung 2023 ang mga declaration kasi halos walang kinita ang 2024. Hindi nag-iba yung gross natin, 'di ba? So, comment nyo po, magkano ba? Ilang digits ba ang naging gross nyo? Ilang digits ba naging gross nyo? Kaya importante po na meron kayong daily sales para medyo mabalikan nyo, matrack nyo yung mga paglago po ng inyong small business. Kahit sa atin, small business pa rin tayo belong. So, natatrack ko siya kung
magkano na ba ang kaya nating i-loan, magkano na ba ang kaya nating bayaran sa hulugan kung sakaling mag-loan po tayo. At importante po itong ating record book na ito dahil nakasalalay po dito kung tayo po ay maglo-loan. So ayan, comment po sa baba, kumusta po ang inyong bintahan ng 2024. Yan, para po i-welcome na natin ang 2025. So hopefully, lahat po tayo ay magkaroon ng panibagong goal. So ang goal ko this 2025, ang plano namin na sana ay ma-achieve, na bago naman din matapos ang 2025, ay yung aming third branch na maitayo namin. So far, so okay naman din kahit papano ang 2024. So I wish you po ng mas more blessings na darating sa ating negosyo, sa ating buhay at good health po sa inyong lahat mga ka-antrip. Salamat sa inyong suporta, pagmamahal at pagtitiwala. Sana ay magtuloy-tuloy tayo hanggang sa bagong taon ng 2025. Thank you so much. Please mag-subscribe po kayo at mag-comment po kayo ng inyong mga plano ngayong 2025 at mga experiences ngayong 2024. Bye-bye! See you on my next video sa 2025.